Bumuo na ng investigating panel ang ombudsman para siyasatin ang paggamit ng pork barrel funds sa ghost projects ng ilang non-existent o peking mga NGO o non-government organizations. Nakaharap naman ni Vicky Morales si Janet Lim Napoles na itinuturong sangkot sa Dumanoy scam. Narito ang ilang bahagi ng kanyang interview. Dito sa isang condominium sa The Fort, humarap sa amin si Janet Lim Napoles para sagutin ang mga paratang ng dating empleyado at ngayon whistleblower na si Ben Herluy. 10 years, 10 billion pesos. 10 billion peso. Buong release na yan ng Kongreso at Senado. For 10 years, ngayon lang sila nagsalita kasi may mga kasalanan sila. Yung Benhar, Kilap-Kilap Luy na yan ay anak ng aming katulong. Kaya malayong kamag-anak ng magulang ko. Itong Ben Herluy, kinidnap nyo raw. Totoo ba yun? Yun ang paratang ng mga magulang niya para makuha nila ang simpatya ng mga tao. Nung nahuli siya, pakiusap niya, instead na ipakulong, mag-retreat na lang daw po. So nakiusap siyang mag-retreat, hindi daw siya nag-retreat, ay siya ay kinidnap. Nakipagkita ho yung abogado nila sa amin kinabukasan. Humihingi ho ng pera, 38 million. Ang sabi ho niya, at naka-record po yan, pag hindi daw po ako nagbigay, gagawaan nila kami ng kwento na kahit anong kwento. Sino yung humingi ng 38? Si Attorney Levy Baligod. Sinabi rin doon na kung sino-sino raw yung mga signatory doon sa mga NGO na yon na konektado raw sa inyo. Madali nga ho magbintang. Kaya pawang kasinungalingan lahat itong ginagawa nila. Nadadawit yung pangalan ni Senador Revilla, Enrile, Onasan, Marcos, Jinggoy. Meron ba silang kaugnayan dito sa mga foundation na ito? Wala akong alam dyan. Silang may alam, kaya sila ho ang dapat magbigay ng proof. Yung mga senador na nabanggit ko, totoo ba naglaan sila ng pondo mula sa kanilang PDAF patungo dito sa mga foundation at NGO na ito? Hindi ako familiar sa kanila. Nahiya nga ako sa mga senador at sinasabi, pati sa LP, nag-donate ng 10 million. Ang dami ho. Kung i-compute mo naman, tinignan namin yung pinagsusulat nila, hindi naman umabot ng 10 billion. Bakit tila puro opposition yung mga nadadawit dito sa 10 billion scam na ito? Si Benhar lang ho makakasagot kung bakit puro oposisyon ang pinili niya. Ano naman itong JLN Enterprises na sinasabi sa Inquirer na may komisyon na napupunta sa mga senador and then part rin napupunta sa inyo? Allegation po nila yan, patunayan po nila. Kailan ba nagkaroon ng transaksyon yung mga senador at mga kongresista na nakalathala doon sa Philippine Daily Inquirer? Wala po. Any of the representatives? Wala po. Kailanman walang naging transaksyon tungkol sa PDAF nila? Wala po. Or nag-donate sila sa isang NGO or sa isang cause? Hindi ko po alam. I cannot say para sa isang senador ho. Kasi wala po ako alam. Buti pa nga ho si Benhar, ang dami po nilang nalalaman sa senador. Pero ako po, wala po akong nalalaman. Nagbitaw din si Napoles ng ilang mensahe para sa dating empleyado at sa mga senador na nadadawit ngayon sa umunoy scam. Benhar at sa mga nanay niya, mga magulang niya at mga whistleblower na kapatid, puro po kayo sinungaling. Sa mga senador, mga congressman, kung sino man yung sinasabi nila, pasensya na po kayo, sir. Unang-una yung iba po, hindi ko kayo kilala. Nakakahiya pong sabihin na dinawit kayo ng mga empleyado ni Benhar Luy. Ang sinasabi ni Benhar na kayo ang mastermind nito. Ang sinasabi niyo naman si Benhar yung mastermind nito. Sino kaya ang may pruweba? Siya lahat ng may papel yan eh. Wala kaming pruweba dahil wala naman sa amin yung papel. Harapin na lang nila yung kaso. Kayo raw ang mother of all scams. Opo, ako ay mother. Si Benhar Kilap-Kilap Luy ang scammer. Vicky Morales, GMA News. Sa pagsusuri ng GMA News sa Articles of Incorporation ng JLN Corporation, kabilang sa mga direktor ng kumpanya ang ina't kapatid ni Ben Herluy na sina Gertrudes at Annabel Luy. Sinisikap pa rin naming kunan ng pahayag si Luy, isa sa mga sinasabing whistleblower sa Dumanoy scam, maging ang kanyang abogado na si Attorney Levito Baligod.